ikinakalat nila, mga mahal na kapatid, na ang Santo Papa daw, sa tiara ng Santo Papa nakasulat ang Vicarius Filii. At isa sa mga mahilig, hindi lang ito si Pastor Cesar Dizon ng Seventh-day Adventist, lahat ng mga pastor sa Seventh-day Adventist, ito talaga ang kanilang propaganda. Pakinggan muna natin. Ito ay makita mo mismo sa ulo ng Pope na ang layer ay 3. Diyos sa langit, sa lupa, even to the lower region. Kopya ating tingnan mga kapatid. Ito yung title niya. Ang sabi ng Biblia, bilangin ang kanyang pangalan. Ano daw ang ibig sabihin ng tiara na may 3 korona? Nag-imbento din ng sarili niyang aral, mga kapatid, propaganda ng Seventh-day Adventist. Bakit? Ano ang kahulugan ng 3 tiara daw? Mismo sa ulo ng Pope na ang layer ay 3. Layer 3. At ano ang ibig sabihin? Diyos sa langit, sa lupa, even to the lower region. Yun daw ang ibig sabihin ng 3 layers sa papal tiara. Diyos sa langit, sa lupa, at even sa ilalim. Asan kaya yan napulot ni Pastor Cesar Dizon? Okay, tuloy natin. Kopya ating tingnan mga kapatid. Ito yung title niya. Ang sabi ng Biblia, ito'y title niya. Mga mahal na kapatid, kahit kailan, hindi titulo ng Santo Papa ang Vicarius Filii. Ang titulo ng Santo Papa ay Vicarius Christi. Ang Vicarius Filii, Vicar of the Son of God, ay nagmula sa imbensyon sa grupo ni Ellen Goldwhite, na si Ellen Goldwhite ay isa sa mga founders ng Seventh-day Adventist. Ang Vicarius Filii ay kinakonvert nila ni Ellen Goldwhite ng Roman numerals, at sabi nila na ang Papa daw ang katuparan sa 666. At ito'y malaking kasinungalingan. Bakit? Sandali muna, pakinggan muna natin sila. Ito bang sinabi na 3 layers na ang ibig sabihin Diyos sa langit, Diyos sa lupa, at even sa lower region? Wala kang mabasang aral sa simbahang Katoliko na yon ang kahulugan sa papal tiara. Tuloy natin si Cesar Dizon dahil nakasulat talaga Vicarius Filii. Bilangin ang kanyang pangalan. And that's the title, name niya. So ito daw Vicarius Filii title. Pero sabi niya title, pangalan. Pangalan. Yun, title name niya. Title name niya. Asan kaya napulot nila? At may maraming mga inosente din na papaniwala nito, mga kapatid, sa ganitong ikinakalat ng pastor. Titulo niya, pangalan pa niya. Titulo niya, pangalan pa. Pangalan ang Vicarius Filii. Una, kahit kailan, hindi ginamit ng Santo Papa na titulo ang Vicarius Filii. Imbentong kasinungalingan lang yan ng taga Seventh-day Adventist. The Papacy's title, Vicarius Filii. Kalalabasan, kapatid, 666. Bakit? Vicarius, 112. Total mo. Filii, 53. D, 501. Total mo, 666. Wala kang binago. Wala daw silang binago. Pero alam niyo, nang nabuking natin sila, mga kapatid, nang nabuking sila, inaamin nila na totoo namang walang nakasulat sa tiara ng Santo Papa na Vicarius Filii. Dahil ito kasi ang kanilang mga propaganda na gusto nilang ipalabas, mga kapatid. Ito daw ay... May isang evangelist sandali muna. Pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture... So, tingnan nyo, ha.
may evangelist o mano, siya mismo, si Pastor Dison mismo ang nagsabi, may evangelist na pumunta o mano doon sa Roma. Pinicturean niya ang tiara. Oh, eto, pinakita nila, may nakasulat daw, Vicarious Filii. Diyan ang nakasulat, at ito ang paulit-ulit na ginagamit ng mga Seventh-day Adventist. Pero, mag-ingat, dahil dito, inamin nila, kung invention lang ng Seventh-day Adventist ang title na Vicarious Filii, invention lang ng Seventh-day Adventist na lagyag Vicarious Filii ang tiara. Ito, inaamin na. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarious Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero Jose, wala doon sa tiara. Inaamin ng pastor ng Seventh-day Adventist na ang kanilang SDA artist lang daw ang naglagay ng Vicarious Filii, mga kapatid. Inaamin na dito ha, wala sa tiara. Ngayon, kung alam nila na wala pala yun sa tiara, bakit palaging ginamit nila paulit-ulit sa propaganda na ang tiara sa Papa may nakalagay Vicarious Filii? Ulitin natin. Nagdagan niya ng word na Vicarious Filii. Oh, sino ang naglagay? Artist ng SDA. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarious Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarious Filii. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong Vicarious Filii? Ang sagot po ng Ministry Magazine, meron ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, merong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number 4, inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang Vicarious Filii. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Galing sa bibig ni Pastor Cesar Dison ng CSDE, yan, altered. Ang picture na ang tiara ay may nakalagay Vicarious Filii. Ang tanong, bakit siya mismo paulit-ulit niyang ginamit na sa tiara ng Santo Papa may nakalagay na Vicarious Filii? Alam pala nila, altered yon. So therefore, ginagamit nila yung nauna nang sinabi nilang altered. Hindi na yung original, na bago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa ng magazine, ng Ministry Magazine, I would say, nagkaroon sila ng personal examination sa tiara, picture. Kanilang dinesisyonan, failed ito. Hindi karapat-dapat. Bakit? To disclose sa picture na may Vicarious Filii. Kasi wala naman talaga sa picture. Na ngayon, hindi natin yan inilalayo, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po natin yan itinatanggi. Oh, mga Seventh-day Adventist, galing na mismo sa bibig ng pastor ninyo na altered pala yung tiara na nilagyang Vicarious Filii. At ang gumagawa noon ay SDA artist lang. At di lang yan. Para magiging 666 dahil
walang leteryo sa Latin, mga kapatid, ginagamit nila ang iyo, kanilang nilagay na iyo equivalent of V. So therefore, ang lumalabas sa V, 5. Para ang Vicarious Filii ay magiging 666 sa Roman numerals. Ngunit bago natin sasagutin itong computation nila ni Ellen Goldwhite, kahit na sa Seventh-day Adventist sa Iglesia ni Cristo, ginagamit din. At sa saksi ni Jehovah, mga kapatid, laban sa pananampalatayang Katoliko, ang Vicarious Filii na titulo daw umano ng Santo Papa. Una sa lahat, kahit kilan hindi naging opisyal na titulo ng Papa ang Vicarious Filii. Imbento lang ito ng mga anti-Catholic tulad nila ni Ellen Goldwhite, nila ni Felix Manalo, ni Eliseo Soriano at iba pang mga nagsusulputang sikta sa ating panahon. Imbento lang yan, mga kapatid. Kaya mag-ingat kayo. No? So, kung tingnan natin at pag-aralan kasi natin ang nakasulat sa Bible, because Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Ngayon, ang tanong, kung hindi ang Santo Papa ng Simbahang Katoliko ang tinutukoy sa talata sa Revelation chapter 13 verse 18 na taglay ang numero na 666, ang tanong, sino ang katuparan diyan? Mga mahal na kapatid, ulitin ko, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Historically, noong panahong nagsimula pa lang ang Kristyanismo, lumalaganap, pero hindi pa official na religion sa Roman Empire. Because before the conversion of Roman Empire, paganism was their official state religion, and then Christianity was subjected to persecution. So, grabe ang persecution ng mga Kristiyano at inaangkin niya ng mga anti-Catholic na kami po ang mga pinipersecute noon. Mali, mga kapatid, dahil sa kasaysayan, kung tignan natin ang kasaysayan, Europe Before Modern Times by O'Brien, mabasa natin na the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. So, ang Simbahang Katoliko ang inuusig ng mga paganong nasa Roma noon. Ngunit, ang Kristyanismo minority lamang. Kaya nga, sa Roma Kapitulo 1, City 8, Hepistisomon Katangilitay, and Holotokosmo, na ang pananampalataya sa Roma ay lalaganap sa buong mundo. Sino bang katuparan yan? Walang iba. Ang Simbahang Katoliko. So, ang unang nangyaring pag-usig sa Simbahang Katoliko ay nangyari sa panahon ni Emperador Cesar Nero. Ang pag-uusig ni Emperador Cesar Nero, nag-umpisa ito sa taong Anno Domini 64 at pinakaunang assault talaga ng mga paganong Roma sa Kristyanismo na Simbahang Katoliko. Kaya kung tingnan natin ang nakasulat sa Revelation chapter 13 verse 5, ito ang mabasa natin. The beast was given a mouth uttering proud boast and blasphemies, and it was given authority to act for 42 months. Pansinin ninyo, ha? Yun ang mabasa sa Revelation chapter 13 verse 5, na binigyan siya ng authority sa loob ng 42 buwan. Ang tanong, sino ba ang katuparan dito?
Santo Papa ba? So dito, matalinghagang mensahe talaga sa Biblia, mga kapatid. Kaya kung ikonekta natin sa pag-uusig ni Emperador Cesar Nero sa mga Kristiyano nga simbahang Katoliko ayon sa Europe before modern times, kailan nangyari? Nangyari ang unang pag-uusig 64 Anno Domini. Tanong, kailan natapos? Natapos yan kay Emperador Cesar Nero sa June taong 68 Anno Domini. Nagsimula taong 64 Anno Domini, natapos Hunyo 68 Anno Domini. So, napansin nyo ba kung magaling kayo sa mathematics, ang haba ng pag-uusig ng persecution lalabas na 3.5 taon. Ibig sabihin, 42 months ang total na siyang itinutukoy. Siya ang katuparan sa mabasa sa Revelation chapter 13 verse 5, mga kapatid. Siyempre, kung tingnan natin ang Revelation chapter 13 verse 18, ano ang mabasa diyan? Ang mabasa diyan, mga kapatid, ay ito. This calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast. For it is man's number. His number is 666. So napansin niyo ba, mga mahal na kapatid, na napakalinaw po ang nakasulat? Na ang Revelation chapter 13 verse 18, ito'y tumutukoy sa pangalan ng isang tao. Pangalan ng isang tao. Hindi mga tao. Kaya sa history, kung pag-aralan natin, ang tinutukoy sa history, walang iba kundi si Emperador Cesar Nero. No? Tingnan natin ang kasaysayan. Ito, mga kapatid, no? Mabasa natin ang kasaysayan sa the Revelation 13:18, and I scroll from Musarabat. The evidence can be seen by consulting the French work edited by Detroit, G.T. Milik and R. Vinox, Discoveries in the Ocean Desert of Jordan, Oxford, 1961, pahina 18. Ito mabasa natin. Nero Caesar fits the Gematria code number 666. Using this code, his name would be rendered Neron Caesar. The number values are, 666. Kaya dito pa lang sa paggamit nila sa talata, mga kapatid, abay, wala na. Kung si Kaburnok pa, bastid na.